was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang nasawi sa magkahiwalay na sunog kanina. Kabilang diyan ang senior citizen sa natupok na bahay sa Malabon kung saan may 2 pang nasugatan. Biguring maisalba ang isang dalagita sa Taguig na natrap naman sa loob ng kwarto. Nakatutok si Oscar Oida. Wala ng buhay ng matagpuan ang 15 anyos sa dalagita matapos matrap sa nasunog nilang tirahan sa may barangay North Signal, Taguig City kaninang umaga. Ayon sa mga kaanak ng biktima, pasado alas 7 ng umaga nang mapansin ang maitim na usok na nanggagaling sa kanilang bahay. Pagbukas ko nung gate, pagpasok ko dito, ang laki na nung apoy dito. Saka yung mga bayaw ko, nagtatakbuhan na, nagsisigaw na ng sunog. Kasabi ko, kumuha ng tubig, baka sakaling maapula. Wala na, talagang malakas na. Sinubukang isalba ang biktima na natrap sa kwarto. May umakyat doon, yung bayaw ko isa umakyat doon, ililigtas sana kasi humihingi ng saklolo Pero wala na, talagang linangon na nung apoy. Labis ang paghihinagpis ng kanyang nanay. Nahimatay po siya, gawa nga na nalaman niya, sabi may nalaman siya nando sa loob. Nalapnos naman ang hita ng isang kasamahan sa bahay, pero nakalabas naman ang iba pang nakatira doon. Gawa nga po na siguro hindi yata nakalabas kaagad dahil nga sa dami ng mga damit. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang mitya ng apoy. Kasi mahirap po kasi naglabas tayo. And then siyempre makukuha na po yun ng taong bayan. And then ma-find out natin na iba pala yung result. Kaya mas maganda po pag may official na result na po yung investigation natin. Nanunuluyan ngayon sa evacuation center ng barangay ang 3 pamilyang apektado ng sunog. Nangako naman ang pamunuan ng lungsod na sasagutin ang mga gastusin ng mga nasunugan. Sila na po ang umayos po lahat po ng mga libing ng bata at saka po yung buburulan ng bata. Okay na po, lahat po yun, sila po ang sumagot. Wala po kaming ginastos. Sa barangay Muzon, Malabon City, nasawi rin sa sunog ang isang 78 taong gulang na lalaki nang masunog ang isang bahay doon. 2 naman ang nasugatan. Naapula ang sunog na umabot ng unang alarma bandang 1:22 ng hapon. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras. Muling inaresto sa Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo noong 2023. Inaantabayanan na ng Justice Department ang sitwasyon at magiging hakbang ng gobyerno roon. At nakatutok si Salima Refran. Alas 8 ng gabi, oras sa Timor-Leste, dinampot si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang bahay sa kabisera na Dili. Ang abogado doon ni Teves, mahigpit ang yakap sa kliyente. Pareho silang kinuha ng mga otoridad na napag-alamang mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of the Interior. Pinost ang mga videong ito sa social media ng anak mismo ni Teves na si Axel. We are held against our will. They are not letting me go, and they don't have Sira Laiha Mandado. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. Wala raw access kay Teves ang kanyang mga abogado. Ang kanyang legal team doon naghain na ng petition for habeas corpus. Writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court
the cause of his caption or his arrest. So kung i-grant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginoong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice, minomonitor pa muna ang sitwasyon sa Timor-Leste at inaantabayanan ang mga magiging hakbang ng gobyerno doon. Tinawag namang fake news ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Matatanda ang kinasuhan si Teves sa tinuturing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Idinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Si Teves nakaalis ng Pilipinas at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Pagsapit ng March 2024, inaresto si Teves sa mga otoridad sa Timor-Leste. Pero pinalaya rin siya kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din siya ng asylum doon. Ang Pilipinas humiling naman na i-extradite si Teves. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalaunan ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Ang desisyong yan, inaapila at binatikos pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor-Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor-Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod nito, nagpahayag si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ngayong buwan, ilang araw bago ang ASEAN Summit, naghayag na ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng ASEAN Summit, si Teves inaresto ng Immigration Police kagabi. Ang biyuda naman ni Digamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo, sinabing ang pag-aresto muli kay Teves ay isang makabuluhang hakbang tungo sa katarungan. Nananatili pa rin daw ang kanilang sigaw, ang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man kalayo o katagal silang magtago. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nasira ang pinto ng isang pampasaherong bus matapos itong paluin ng baseball bat ng isang sakay ng SUV. Ang nahulikam na insidente, nagugat umano sa gitgitan at alitan sa kalsada. Tunghayan sa pagtutok ni Mark Salazar. Basag mo. Bakit yung binasag? Ay! Bakit yung binasag? Hindi gano'n. Huwag gano'n, ma'am. O, tatakbo kayo, hoy. Yung binasag nyo. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, naganap ito sa kahabaan ng Macapagal Avenue sa Pasay City. Ang salaming pinto ng isang bus ng GEL Transport binasag ng isang naka-SUV. Ayon sa uploader ng video na konduktor ng nakabuntot na isa pang GEL Transport bus, nagsimula ito sa gitgitan umano sa kalsada. Naghahanap buhay din kami, ma'am. Hindi mo kami mamatay kami. Ito na po yung nagkagit. Kinat na po ng private car itong kasamahan namin. Bago bumaba po si ma'am na yung may-ari nga po ng private car, may hawak po siyang tumbler. Pinupukpok na po yung harap ng salamin ng salamin ng bus ng kasamahan namin. Hanggang humantong ang insidente sa init ng ulo at murahan. May video paano kayo kagbalasubas mag-drive? Binasag oh. Bumalik si ma'am, parang medyo kasi may parang ini-speak na kalang tinatawanan pa ng kasamahan namin. Mas lalo nagalit tong si ma'am, kumuha po ng parang matigas na bagay na parang baseball bat. Doon po nangyari, doon na po yung actual na nung pagkakuha po na, doon ko po na sakto na video po yung pangyayari na yon. Wala kayong karapatang basagin yung hindi ho amin yan. Yan ay sa amo namin. Hindi nga sa inyo, kaya wala subas kayo mag-drive. Ipinagtanggol din ng uploader ang kasamahan niya sa GEL Transport. Sabi nila, papatayin na kami. Wala man siguro kung ganun nangyari kasi isa pa, wala naman nung sabit yung sasakyan nila. Hindi naman ho talaga. Kasi may takot din naman mga driver namin sa mga ganyang aksidente.
Yan yung iniiwasan ng mga driver namin dito. Kung may kasalanan po yung kasamahan namin, yun talagang matik na dapat sinumbong na lang po nila sa enforcer. Sinusubukan pa naming matunton ang mga sakay ng SUV para kunin ang kanilang bersyon sa nangyari. Pero ayon sa pamunuan ng GEL Transport, nakipag-ugnayan na sa kanila ang mga ito para sa isang settlement. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Binweltahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kritikong nagsasabing papogi lamang ang 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno. Gate niya, panoorin na lamang siya at saka sila mag-usap sa 2028. Nakatutok si Ivan Mayrina. Noong unang inanunsyo ang paglulunsad ng benting bigas sa Visayas bagong eleksyon 2025, sinabi ng Department of Agriculture na hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kailangan ilabas ng gobyerno para matustusan ito hanggang sa katapusan ng taon. Maganda rin ang inventaryo sa mga bodega ng NFA para pakinabangan ng hanggang 60 milyong Pilipino. Pero may ilang kumwestiyon sa timing ng programa, lalo't inilunsad sabay sa panahon ng eleksyon. Hanggang kailan daw tatagal ang magandang supply at kaya ba itong tustusan ng gobyerno? Kagabi, sinagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Watch me sustain it. And then we'll talk in May of 2028. Oh, natuloy ba o hindi? We found a way. We found a way to do it. Ang sinasabing pagpapapogi, iniugnay din ng kanya mga kritiko sa patuloy na pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulo. Tulad na lamang ng pinakahuling survey ng Pulse Asia, kung saan lumalabas na mas mataas pa ang rating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nakakulong na ito sa The Hague kaysa kay Marcos. Mas mataas din ang trust rating ni VP Sara Duterte. Pero ipinagkibit balikat ito ng Pangulo at tila kinwestiyon ang kredibilidad ng survey. Let's look at other surveys before we act. Know your source. That's always a imperfect information makes you make imperfect decisions. The more perfect your information, the more perfect your decision will be. That is one source of information, and you have to understand where it's actually coming from. Kasunod naman ang kanyang pahayag na bukas siya makipagkasundo sa mga Duterte. Pinalutang ni Senador Bongo ang kondisyong dapat pabalikin muna si dating Pangulong Duterte sa bansa para patunayan ang sinseridad ng pakikipagkasundo. Pero pinalagan ito ng Pangulo. No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition tapos na. That's not reconciliation. Yes. Bring That's not even a negotiation. That's demanding. Sa kabila niyan, hindi naman daw tuloy isinasara ng Pangulo ang pinto sa usapan at nagpahayag ng kahandaang makinig at maghanap ng solusyon sa alitan nila nang minsang naging katandem sa unit team. Kailangan sinasabi ko nga bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Kung talagang tapat ako na nais kong mag-reconcile, isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Wala pang tugon si Vice President Sara Duterte tungkol sa pahayag na ito ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi na nakapalag sa buy-bust operation ang umunoy nagbabagsak sa mga big-time pusher sa ilang lugar sa Metro Manila at Rizal Province. Halos 14 na milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa suspect. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Sinetap ng mga pulis ang buy-bust operation sa tabing kalsada lang at kahit nakabilad sa publiko, walang alinlangang ipinakita ng suspect na nakadilaw ang bitbit niyang kontrabando. Lingid sa kanyang kaalaman, asset ng pulis ang nakapula habang ang nakaitim, undercover police naman. Nang ma-verify na droga nga ang karga, nagtanggal na ng sombrero ang undercover na pulis. Go signal, naarestuhin na ang suspect.
Ang hulihan nangyari sa area ng Batasan, San Mateo Road, halos hangganan ng Quezon City at Rizal Province. Base sa mga impormasyon na na-extract natin during the custodial debriefing report, kilo-kilo ang binabagsak niya na shabu sa kanyang mga big-time drug pushers na mga customer from Pasig, Marikina, Antipolo, and Quezon City. Ang station commander po natin dyan ay nakikipag-coordinate din doon sa adjacent municipalities ng Rizal para din sa ating mga intel fusion para nagpapalitan po tayo ng mga intelligence, yung mga report ng mga target personality nila. Na-recover sa suspect ang 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng kulang 14 million pesos. Bumaba lang po ito ng jeepney. Bago po ito, sir, kami ay na-surprise din. During the buy bust ay 1 kilo lang ang pinag-uusapan namin. Only to find out na 2 kilo pala yung laman. Ayon sa QCPD, pintor ang suspect. Nakulong na rin dati sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Meron po tayong na-develop ngayon na link analysis at meron na rin tayong initial information po doon sa kanyang source. Ayon sa suspect, pinahatid lang po sa akin. Alam mo ba na shabu yung inihatid mo o inihatid mo? Hindi po sir, pinapagutusan lang po ako eh. Sa hirap po ng buhay, kaya sumunod po ako eh. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Sinimulan ng tanggalin ng Transportation Department ang mga X-ray machine sa MRT para mapabilis ang galaw ng mga pasahero. Bahagi po ito ng paghahanda para sa EDSA Rebuild kasama ang planong paagahan ang biyahe ng mga tren. E-approve naman kaya sa mga pasahero? Alamin po sa pagtutok ni Joseph Morong, exclusive. Umaga pa lamang marami na ang sumasakay sa MRT. Sila mga nagmamadali na papasok ng eskwelahan o trabaho. Pero bahagya silang naantala dahil kailangan munang dumaan sa mga X-ray machine. Medyo. Bakit po? Paano po? Malilate na ako eh. For safety reason po. Okay, pero pag marami kayo? Carry lang kasi willing to wait naman din ako. Si Jim kinailangan pang halongkatin ng mga gamit dahil sa na-detect na bakal na fist knuckle. Ang mga pagkakaantalang ito ang gustong bawasan ng Department of Transportation, lalo pat ang MRT ang isa sa mga aasahan ng pamahalaan na kumuha ng mga pasaherong iiwas sa EDSA kapag nagsimula na ito sa June 13 na sasabay pa sa pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Ayaw na ng DOTR ng ganitong mga eksena na halos 1.5 oras ang pila sa mga estasyon, lalo pa noong 10 pa lamang ang tren ng MRT. Sa ngayon na may 20 na mga tren na madadagdagan pa ng 3 tuwing peak hours, napababa na nila sa 5 hanggang 10 minuto mula sa 30 hanggang 45 minutes ang pila. 30 minutes ang mawawala sa pila time at saka sa travel time ng mga kababayan natin. Kaya nga binaklas na ang X-ray machine na ito sa Boni Station at susunod na sa iba pang mga estasyon ng MRT. Sa halip magpapakalat ng mga tauhan ng Coast Guard na heavily armed at mga K9 unit. Sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. Pero may ilang kinakabahan pa rin sa pagtatanggal ng mga X-ray machine. No, please don't. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga barel, malalaki, mahahaba para deterrent. No? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa. Babaklasin na rin at aayusin ang signage sa estasyon na ito na napulaan sa social media dahil hindi raw ito mabasa ng maayos dahil sa kulay at disenyo. It needs to follow standards. Itinutulak din ng DOTR na agahan ng kahit 30 minuto ang pagbubukas ng MRT sa pagsisimula ng EDSA Rebuild. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipilit natin ngayon na from 4:30 AM ang pag-umpisa
gagawin nating 4 a.m. Pinipilit ko pa yon sa ating maintenance operator. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nakakita ng ilang personal na gamit ang pulisya mula sa drainage sa Makati, kung saan may nakunang lumabas na tao. Ayon sa Makati Police, posibleng matagal na siyang nakatira sa drainage base sa mga nakumpiskang kagamitan. Nangangailangan din daw ito ng tulong medikal. Pinaghahanap pa siya sa ngayon, pero ang sabi ng DSWD, oras na matukoy ang kinaroroonan niya, magsasagawa sila ng mga nararapat na hakbang tulad ng pagbibigay sa kanya ng pansamantalang matutuluyan. Happy midweek, chikahan mga kapuso! All fired up ang Bacolod Chicken Inasal Festival this year, kung saan dumayo ang nakisaya pa sina prinsesa ng City Jail, stars of Sofia Pablo at Beauty Gonzalez. Narito ang report ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Muli na namang naipakita at naipatikim sa mga Bacolod noon ang masarap at ipinagmamalaki nilang chicken inasal sa Bacolod Chicken Inasal Festival ngayong 2025. Karamihan sa mga bisita, hindi na first-timers pero hindi pa rin daw nagbabago ang feels ng natikman ang inasal. Kada puli namon di sa Sipalay, dire kami gahapit. Ganamit, namit guro ila timpla. Namit kidang chicken inasal sa Bacolod, the best. Hindi nagpahuli dyan ang prinsesa ng City Jail stars na sina Beauty Gonzalez at Sofia Pablo na nag-try na mag-grill nitong May 22. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa City of Smiles para makita ng personal kung paano mag-inasal ang mga taga-Bacolod. At ito na nga, ako rin mismo ang magta-try. Kaya ko ini. At kung kaya ni Sofia, kaya ko man. Ganito ang pag-ihaw ng inasal kasi hindi niyo ako nakikita sa usok. Kapal na ako mga kapuso. After mag-grill, oras na para tikman ang inasal na sila mismo ang nag-ihaw. This is it mga kapuso, tilawan na nato ang the best inasal sa Bacolod. Marami na akong natikman, pero alam nyo, eto talaga yung the best. Namit din! Iba talaga ang inasal ng Bacolod. Happy Chicken Inasal Festival, mga kapuso! Dumiretso pa ang Kapuso Stars sa Manukan Country kung saan sila hinintay ng fans. Super happy, and I'm really happy to be back here in Bacolod. Bacolod is one of my favorite places in the world. Super saya kasi it's my third time. Parang ramdam na ramdam mo yung City of Smiles nga siya kasi lahat nakangiti. Kapag nararamdaman naman yun, ang saya din for us. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Adrian Prietos, nakatutok 24 oras.